Mikey Williams ayaw maglaro sa EASL, humihingi ng extra charges, at sport analyst na si Homer Sison tinira sina Al Francis Chua at SVP Vice President Ricky Vargas. Pero bago natin pag-usapan yan ay mag-subscribe muna sa ating channel para sa latest update. Ayan na, EASL or East Asia Super League nagsimula na. Japan representative na Chiba Jets walang awang tinambakan ang ating representative ng PBA na TNT Tropang Giga. 93-75 final score. Dito ay gumawa ang import ng TNT na si Quincy Miller ng 22 points habang walang pahinga naman si Rodney Hollis Jefferson ay nagtala ng 15 points. Hindi ito ang usual na lineup ng Torontex dahil nga karamihan sa mga player dito ay wala nga dahil sa mga injury katulad ni RR Pugoy at Poy Eram. Wala rin sa lineup ang kanilang shooter na si Calvin Optana dahil nga binigyan nila ito ng 10 days rest matapos mag-represent ng Pilipinas sa katatapos lamang na Asian Games. Wala din ang isa pang main character ng TNT na si Mikey Williams. Pero teka, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapakita kahit anino nitong si Mikey? Huli natin siyang nakita noong last April pa matapos mag-champion ng Torontex at lumipad na nga agad ito sa States at tinangasan si Chot Reyes para maglaro sa SEA Games. 6 months na nakalipas at nagsisimula na mag-practice ang Torontex para sa nalalapit na season. Even Jefferson ay nasa team na kahit wala nga itong pahinga dahil ang sa katatapos na World Cup at Asian Games. Ayon sa source ni Mr. Homer Sison ay araw-araw naman itong nag-workout sa LA at ready nang bumalik sa Pilipinas pero hindi nagmamadali kaya wala nga siya ngayon sa EASL. Marami nagsasabi na wala naman daw sa kontrata ni Mikey ang maglaro sa EASL kaya hindi pa rin ito magpapakita. Marami nagsasabi na nagpapa-extra charges itong si Mikey para lamang maglaro sa naturang tournament. Sinasabing mataas naman ang credential nitong si Mikey dahil nga naging Rookie of the Year, All-Star Mythical Team, Scoring Champion at 2 times Finals MVP. 32 years old na daw si Mikey Williams at wala naman daw masama kung nagsisecure lamang ito para sa kanyang future. Ngayong wala sina Pugoy at Optana sa lineup ay delikado talaga ang kampanya ng TNT dito sa EASL. Sa ibang updates naman ay tungkol naman ito sa naging press conference nila Al Francis Chua at Ricky Vargas. Dahil ang dalawang ito nga ay hindi mapigilan na magsabi ng kanilang salubin tungkol nga sa player na nagpapabayad para maglaro sa national team. Binatikos ni Spin.ph analyst Homer Sison itong si Chua at Vargas kung bakit kinakailangan pang sabihin sa madlang people ang tungkol sa mga players na nanghihingi. Sinabi nito na nakuha naman na natin ang gold medal sa Asian Games kaya dapat di na nilalabas ang ganitong klaseng patama. Wala naman daw masama sa mga atleta na magpabayad lalo na kung alam nila ang kanilang value para maglaro. Binanggit pa nito na what if kung naglalaro ito sa ibang bansa at biglang may injury habang naglalaro sa Gilas, mababayaran nyo daw ba ito? At wag daw ipasok ang pagiging patriotism dito, hindi daw ito giyera. At ito daw ay basketball, ito ay isang business. Alam daw ng dalawang ito ang ibig sabihin ng kontrata dahil executive sila sa mga team sa PBA. Kaya dapat ay binanggit na lang nila ang pangalan ng dalawang nagpapabayad para marinig naman ang side nila at may pagtanggol ang kanilang mga sarili. Dahil sa ngayon ay sa mata ngayon ng taong bayan ay mga kontrabida sila. Tingin nyo guys, may punto ba si Homer Sison sa pagtatanggol sa dalawang player na ito? At tama ba ang ginawa ni Mikey Williams na huwag maglaro sa EASL dahil nga wala ito sa kontrata niya? Mag-comment lang sa baba kung tama nga pinagagawa ng mga ito. Thanks for watching. Peace.